Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may ganabi shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo sa pag no comment ni Robin Padilla at pagtanggi niya na hindi daw siya ang tagapagtanggol o abogado ni Pastor Kibuloy. May napanood po ako sa isang interview ni Robin Padilla. No comment daw siya sa Senate. Kung no comment si Robin Padilla sa nasabing Senate ni Senadora Risa Hontiveros, ano palang tawag dito sa iyong pagiging tutol? Masaklap pa nga po ito sa comment, diba mga ka-action? At pinag-iinitan lang daw talaga si Pastor Kibuloy kasi sa sobra naman dami ng kaso ni Pastor, mayroon sa House, mayroon sa DOJ, mayroon sa Senate, mayroon sa Amerika, kaya para daw sa kanya pinag-iinitan. Diba? At kailangan daw marinig ang panig ni Kibuloy para maano naman daw ang karapatan ni Kibuloy ho mga ka-action ayon kay Robin Padilla. Para naman daw pasunod ang due process. Di ba? At ang sabi niya pa mga ka-action, natural lamang daw na bilang isang senador ay ipapairal niya ang batas. Para naman daw makapagsilbi sa taong bayan. Ay wow. Ang sarap pakinggan, Senador Robin Padilla, makapagsilbi sa taong bayan. Pero taong bayan nga ba ang pinagsisilbihan ni Robin Padilla o si Pastor Kibuloy lamang? Bago po tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin muna natin itong full na interview sa kanya ho mga ka-action. So sabi ni Senator Risa Hontiveros, parang yung paano magiging acceptable yung bibigay na rason ni Kibuloy, bakit hindi siya dapat arresto. Parang hindi daw acceptable kung security yun, kung siya na security, kung health, dahil gas-gas na daw yun napalusot. So, ano sa tingin niyo pwedeng valid at acceptable reason na ibigay ni Kibuloy? Bakit hindi siya dapat insured? Una kasi ayoko mag-comment patungkol sa committee ni Ma'am Senator Risa Hontiveros sa mga statements niya. Siyempre kasi siya ang boss dun siya ang chairwoman. Pero siguro bilang member niya, ang hihilingin ko lang at sinabi ko naman dun sa privilege speech ko, tsaka dun sa letter, na yung due process, bigay natin kay Pastor Kibuloy. Isa na dyan yung show cause order. Nagpapasalamat naman tayo sa sulat na natanggap namin na inilabas ni Senator Risa Hontiveros. Nandun din nakapirma si Senate President. So lahat naman ito, magandang balita doon, dumadaan doon sa procedure na nakalagay sa Senate procedure, di ba? Yung akin lang, mahirap lang yung mga statement, kasi pag nabigay ka ng statement, sasabihin mo, itong dahilan na to, nabasa ko yun Pagka sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag sinabing security, meron naman. Yung mga pwede bang sabihin ng isang magbibigay ng show cause order, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Humihingi tayo, sumulat tayo uli sa chairwoman na sana mapagbigyan tayo na marinig natin kung ano yung sasabihin ng partido ni Pastor Kibuloy. Sana magsagawa pa ng isang hearing para marinig natin.
Kasi pagka puro statement, yung amin lang, sana gusto namin sa hearing namin madinig para maging official. Ako hindi abogado ni Pastor Kibuloy. Ako'y sumusunod lamang sa procedure ng Senate. So kung ano yung pwede kong gawin sa loob, sorry tol. Sa loob ng procedure ng Senate, yun lang ang pwede kong gawin. Pero para ako ay tumayong abogado ni Pastor, hindi. Siyempre ako'y nasa loob pa rin ng Senado, ang institusyon pa rin ang dapat masunod. Kailangan lang natin gawin lahat kung ano yung sinasabi ng proseso. Kasi maganda din naman na naririnig ng taong bayan yung dalawang naratibo. Kasi yan demokrasya to eh. Ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, meron problema sa security. Kasi ako lang, alam ko na sa komunista na meron na siyang security problem kasi talaga lumaban sa doon. Para sa akin, kung mapapayagan sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako tsaka si pastor Ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal silang dalawang nag-uusap. Sana magkasundo sila na yung hinihingi ng narinig ko naman sa ibang senador. Narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid. Sinasabi nila virtual. Ibig sabihin, online, gano'n. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si pastor. Hindi ako abogado ni pastor. Ako isang senador na pinaiiral ko kung anong nasa procedure ng rules ng Senate. Sir, bakit po na nasabi niyo na pag-ibig? Totoo naman, pambihira. Ikaw naman, boss, may hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. Sir, are you not bothered? Kasi parang nababash ka rin sa social media. Dinidepensa niyo daw isang tao na inireklamo ng pang-aabuso Hindi ko po siya, hindi lilinawin ko po, Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan nating daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng binabayad sa atin ng taong bayan. Kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Sir, you mentioned pinag-iinitan. Before this thing happened, meron na siyang kaso sa States. What can you say about that? Siyempre po, alam naman, Kaso niya sa States. hindi naman, ako din po, hindi ko po alam kung ano yung mga kaso na yan dahil hindi po ako abogado ni pastor. Katulad po ng sinabi ko, ako'y nagsasalita, una bilang isang senador, pangalawa, itong taong ito, kasama ko ito, laban sa mga komunista. Kung kahit naman sino, sa palagay ko, nakilala mo yung tao, teka, kilala ko to kasama ko to na nakipaglaban sa komunista, sa mga alam naman natin, hindi naman kami nagsisinungaling, open naman yung mga ginawa namin, mapapanood naman ninyo, makikita din nyo yan si SMNI, magkasama talaga kami. Ngayon sa pagkakataong ito, na wala na si PRRD na lumaban din sa armed struggle, itong tao ngayon dadaan sa ganito na hindi man lang ako magsasalita. Senador din naman ako. At nandun din naman ako sa loob ng committee na yon. Na dapat siguraduhin ko sa loob ng committee na yon ay umiiral lang due process. Wala akong hinihinging sobra dito. Lahat ito ng sinasabi ko nasa loob ng rules, nasa loob ng konstitusyon, due process. Sir, ito sa issue ng security.
reserve officer kayo. Para bang wala kayong tiwala sa security forces natin na bigyan siya ng sapat na security na kahit saan siya magpunta, magiging secure siya. Hindi naman po siya walang tiwala. Ang sinasabi kasi ng saligang batas, lahat ng Pilipino ay obligado tayong ipagtanggol ang ating bayan. Pag sinabi natin ipagtanggol ang ating bayan, hindi yung literal na sasabihin mo na kailangan mong pumunta doon sa battlefront ngayon. Limbawa, katulad ngayon, o tara, punta tayo ng sabihin natin, nagkakagulong ngayon sa koridor. O tara na yun, sa koridor, punta tayo doon. Hindi po ganun. Ang sinasabi ko, kung nasan tayo, katulad ngayon, nandito tayo sa Senado, magkaroon ng anuman, sabihin natin, gera man yan o kalamidad, huwag na tayo magdagdag pa ng problema sa national at sasabihin natin sa national, kaya tulungan nyo naman kami dito. Tutulungan na natin yung mga regular forces. Sasabihin natin sa regular forces, huwag nyo kaming intindihin dito sa Senado. Organisado kami dito, reserve force kami rito, kaya namin to. Ganun lang po ba? Kailangan kasi tulungan tayo sa Yung punto ko sir is ganito, yung may problema ka mo sa security ni Pastor. Ni Pastor? Okay, akala ko ROTC boss. Sorry. Pag lumabas siya, baka pwedeng may mangyaring given naman yun. Pero, sabihin is, wala kayong tiwala sa security forces natin na bantayan siya to make sure na, halimbawa, mayang na pumunta from Davao to the Senate, protected siya. Hindi po ako magsasabi kasi niyan eh. Kasi si Pastor ang nagsasabi na siya, sabi niya, ay natatakot siya para sa pansarili niyang proteksyon. Hindi ko naman po pwedeng sabihin ay gagaranti ko yun. Na, Pastor, okay ka? Hindi ko gagawin yung ano na yun, obligasyon na yun. Kanya to, karapatan niya yun. Bilang, nasa Bill of Rights natin yan, mga kapatid ko. Pwede niyang sabihin yan na hindi ako safe. Kailangan natin respetuhin ang karapatan niya. Hindi po pwedeng lahat tayo, tinuturo na natin siya na may kasalanan ka na. Wala pang sinasabi ang korte. Teka muna, di ba? Renda muna tayo, mga kababayan. Meron din siyang Bill of Rights. May karapatan siya. Bigay natin sa kanya ang due process. Sir, as a Senate, ano magiging impact dito? Kasi sa Senate si former President Aquino pumunta dito. And then, kung ito, magtatagumpay tayo na hindi makapunta si Pastor Kibuloy, may impact dito sa integrity ng Senado. Hindi. Kailangan gawin po ng Senado ang lahat. Kailangan ma-implement niya ang kanyang, kung ano yung sinasabi dyan sa procedure ng aid of legislation na yan. Kailangan masunod yun. Opo, nasa committee na yan, ma'am. Nasa committee yan para gawin nila lahat ang kanilang kapangyarihan para masagawa nila kung ano yung nilalabas nilang mga desisyon. Di ba? Yan ay nasa kapangyarihan ngayon ng ating chairwoman. Hindi ko pwedeng pagsakupan yun eh. Kasi member lang ako. As member niya, gagawin ko na lahat kung ano yung nasa procedure para mabigyan ng equal protection lahat ng Pilipino. Pero yung pagbibigay ng kung ano yung aabutin nung inaabot ng kaso na to at ma-serve niya yung kung gusto niyang iserve, kanya yun, ma'am. Hindi sa akin yun. Hindi ko pwedeng sapawan yung chairwoman. Member lang ako. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang kanyang mga sagot ho mga ka-action. Pero para sa akin, Senador Robin Padilla, sablay na sablay ang inyong mga sagot. Una-una, sabi mo, mahirap, no comment ka pagdating sa Senate chair. No comment ka nga ba? Ano ba itong ginagawa mo na puro pagdidelay ng pag-aaresto dito kay Pastor Kibuloy? Ang dami mong dinidemand pero pinagbibigyan ka ni Subere. Hindi ba ito mas masaklap sa no comment? Diba mga ka-action, mga kakampeng? At pagdating doon sa sinasabi mong due process, naiintindihan mo ba ang sinasabing due process, Mr. Robin Padilla?
sana kung nag-a-attend si pastor, yun sana ang magiging due process. Doon magsisimula ang due process. At ang ginawa ni Senadora Risa Hontiveros ay part ng due process para kay pastor, para maging fair para kay pastor. Yung iniimbitahan siya, pero siya ang palaging nagre-refuse sa mga nasabing imbitasyon. Diba? Yun yun sana, Mr. Robin Padilla. At doon sa sinasabi mo, ang karaan na dinggin, marinig lamang sana ang panig ni pastor para sa kanyang karapatan. Okay ka lang ba, Mr. Senador Robin Padilla? Gusto mo na marinig ang panig ni pastor? Pero ang tanong namin, pinakinggan mo din ba ang panig ng mga biktima? Hindi ba pambabastos ang ginawa mo doon sa huling hearing na kung saan nag-object ka at after mo mag-object, habang ito ay nagsasalita si Senadora Risa Hontiveros sa kanyang isang testigo, ikaw naman ay tumayo at tumaripas lamang. Dinilig mo din ba? Pinakinggan mo din ba ang side ng mga biktima? Tapos ngayon, ang lakas mong sabihin, dinggin ang side ni pastor. O ayan, ano bang ginagawa ni Senate Risa Hontiveros? Kaya nga po siya iniimbitahan dahil hindi siya nagsipot sa pag-imbita na 2 beses, subpina, at hindi naman siya nag-ano ng subpina. Yan sana ang magiging dahilan para dinggin ng mamayang Pilipino ang panig ni pastor. Oh, yan po, Robin Padilla. At hindi ka ba kinilabutan sa sinasabi mo? Sabi mo, bilang senador, nagsisilbi ka ng tama sa taong bayan dahil nasa democratic country tayo. Nasa demokrasya country tayo. Diba? Totoo po yun. Nasa demokrasya country tayo. Malaya tayo kung sino ang pipiliin natin, malaya tayo kung sino iiduluhin natin. Pero sa side mo bilang isang mambabatas, dapat ay isa ka lang sana ay maging neutral ka sa ganitong sitwasyon. Wala sanang puro kaibigan, dapat ang magandang ginawa mo, Mr. Robin Padilla, ikaw ay nasa gitna lamang. Maaring kaibigan mo siya, pero itong mga biktima ay naghahangad lamang ng hustisya. Dapat nasa gitna ka lang po at hindi lang po ikaw, pati na si Amy Marcos. Dapat nasa gitna lang po kayo, hindi perket kaibigan nyo siya at may mga naitulong sabi mo, ma-exempted na siya sa pagpapatawag sa Senado. Diba? Oh, yan lang po sana ang itatak sa isipan mo, Mr. Robin Padilla. Kilabutan ka sana sa sinasabi mong nagsisilbi ka sa taong bayan dahil hindi po namin nakikita ang salitang yan sa'yo, di ba? Ang pinagsisilbihan mo dito si Pastor Kibuloy, hindi ang taong bayan. At wag mo nang itanggi na hindi ka tagapagtanggol. Ano ba tong ginagawa mo? Halos maglulumpasay ka na nga ho sa hiling ng hiling dito kay Senate Risa Hontiveros o kay Mig Subiri na pagbigyan ang lahat ng mga dinidemand mo. Pero pinagbibigyan ka. Di ba? Oo, ikaw ang nagpapatagal dito. Imbis na makatulong ka, ikaw itong parang balakid na makamit ng hustisya ng mga biktima ni Senadora Risa Hontiveros. Diba? Oh, yun lang ho, mga ka-action. Kayo na po ang bahala dyan kung anong ma-comment nyo dyan sa statement ni Robin Padilla ho, mga ka-action. So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.